Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang movie na Race. Nagsimula ang eksena sa isang magandang dalagang si Jamie na makikitang nakikipag-date sa isang lalaking nagngangalang Adam. Habang sila ay nagdi-dinner, kinuwento ni Jamie na nais niyang maging isang profesional na kickboxer. Nang matapos ang kanilang date, naghalikan ang dalawa at nagpaalam sa isa't isa bago maghiwalay ng landas. Sa kanyang pag-uwi, makikitang nagre-relax si Jamie sa bathtub habang nakikipag-usap sa kanyang kaibigan sa telepono. Maya-maya ay nagulat siya sa kanyang nakita. Isang tao na nakasuot ng maskara ang pumasok sa kanyang bahay at kinidnap siya. Sa sumunod na eksena, nagkamalay si Jamie at natagpuan ang kanyang sarili na nakakulong sa isang hindi pamilyar na lugar. Bakante ang kwarto, at may CCTV camera lang na nakakabit sa kisame nito. Puno ng takot na kinatok niya ang pinto habang humihingi ng tulong. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang isang madilim na pasilyo. Agad na kinabahan si Jamie habang naglakad paabante at maya-maya ay nakita niya ang isa pang babae na nagngangalang Sabrina, na nakadamit ng tulad ni Jamie. Dahil hindi ito kilala at mukhang hindi mapagkakatiwalaan, sinabihan ito ni Jamie na huwag lumapit sa kanya. Ngunit sumagot ito na biktima din siya. Kasunod nito, habang iniikot ng dalawa ang lugar, ang pinto ay biglang nagsara mula sa likod at biglang natigil sa loob ng isang pabilog na silid. Biglang humingi ng paumanhin si Sabrina kasabay ng mabilis na pag-atake nito kay Jamie, samantala, wala siyang idea kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, lumaban pa rin si Jamie, matinding sagupaan ang nangyari sa dalawa. Sa gitna ng kaguluhan, tinanong ni Jamie si Sabrina kung ano ang dahilan kung bakit niya ito ginagawa. Ayon dito, ginagawa niya yun dahil kailangan niya, at sa huli, pinabagsak ni Sabrina si Jamie at binigyan ng nakamamatay na suntok, na nagresulta ng kamatayan nito. Galit at nagdadalamhati si Sabrina, nagdurugo ang kanyang puso, sumisigaw siya at nagtatanong kung ilang buhay pa ang kailangan niyang tapusin. Sa ibang eksena, makikita ang mag-asawang sina Joseph at Elizabeth, na siyang may kagagawan sa lahat ng nangyayari. Kumukuha sila ng mga babae at nag-o-organize ng mga nakamamatay na laban sa pagitan ng mga ito, nire-record nila ang lahat ng mga laban sa fighting chamber, at binobroadcast nito ng live sa harap ng mayayamang kliyente. Ginagawa nila ito para sa pera, sa pamamagitan ng mayayamang tao kapalit ng kanilang libangan. Balik sa kulungan, si Sabrina ay nagising sa iyak ng ibang mga babae na kanyang kasama. Di nagtagal, inanunsyo ni Joseph ang mga resulta ng mga nakaraang laban at pinili rin ang susunod na maglalaban. Nalaman din ni Sabrina na habang nabubuhay ang manlalaro, patuloy din na mabubuhay ang mga pamilya nito. Nagpatuloy ang laro, at makikita ang dalawa pang babae, sina Dee at Phoebe, na nagpunta sa fighter arena para sa laban. Habang papunta ang dalawa, ipinahayag ni Dee na nagbantang sasaktan ang kanyang nakababatang kapatid na babae, kung saan sumagot din si Phoebe na ang buhay ng kanyang ina ang nakasalalay sa kanyang kamay. Di nagtagal, nagsimula ang labanan, at agad na nagtagumpay si Phoebe, nagbigay siya ng malupit na pag-atake kay Dee, na nagresulta sa kanyang mabilis na pagkamatay. Samantala, isang kapwa bilanggo mula sa isa pang selda na nagngangalang Cody ang nagtangkang makipag-usap kay Sabrina. Ipinakilala nito ang kanyang sarili at sinabi na noong bata pa siya, nasaksihan niya ang pang-aabuso ng kanyang ama sa kanyang ina, nagdulot ito ng trauma sa kanya hanggang sa mga sandaling iyon. Ilang sandali ang lumipas, pumasok si Kurt sa selda ni Sabrina upang magdala ng pagkain, binati siya nito para sa kanyang nakaraang tagumpay, kung saan, ayon dito, mabubuhay pa ang kanyang anak na babae. Bilang tugon, sinabi ni Sabrina na wala siyang anak na babae at wala siyang pakialam kung ano ang gawin nila dito. Nagalit naman si Kurtz. Hindi nito nagustuhan ang kanyang pagsagot kaya itinulak siya nito sa dingding, at itinutok ang baril sa kanyang ulo. Binalaan siya nito na ayusin ang kanyang pananalita. Pagkatapos, 6 sa mga nakakulong na kababaihan, kabilang sina Sabrina at Phoebe, ay lumabas sa kanilang mga selda at dinala sila sa isang silid kung saan sila itinali sa mga upuan. Sa pag-alis ng mga gwardya, nagsimulang magsalita si Phoebe, na sinasabing natutuwa siyang makipag-away at binilang kung ilan pa ang papatayin nito. Hindi tulad niya, lahat ng ibang babae gustong-gustong makaalis sa impyernong lugar na iyon.
Hindi nagtagal ay pinutol nina Joseph at Elizabeth ang kanilang pag-uusap. Ipinaalam sa kanila na sila ay nasa 50 kababaihan sa pasilidad at 22 na lamang ang natitira ngayon. Pagkatapos ay lumakad si Elizabeth palapit kay Sabrina at pinuri ang kanyang galing sa pakikipaglaban, habang si Phoebe naman ay umani ng pabor kay Joseph. Ayon sa mag-asawa, ang final winner ay pipiliin sa loob ng 3 araw at ang mismong kampyon ay ilalabas sa lugar na iyon. Pagkatapos ng sesyon, ibinalik ang mga babae sa kanilang mga selda, kung saan inaasar ni Phoebe si Sabrina. Ilang sandali pa ay naubusan na ito ng pasensya at binigyan niya ito ng isang matinding headbutt si Phoebe. Hindi nagtagal ay pinaghiwalay sila ng mga gwardya, at pinigilan ang anumang karagdagang away. Nang maglaon, ang isa pang preso na nagngangalang Teresa ay nagtanong kay Sabrina kung siya ay dating militar. Sumagot ito ng oo at iminungkahi nitong tumakas sila sa pasilidad. Sumang-ayon din ang iba nilang kasama na si Cody, na ang kailangan lang nilang gawin ay patayin ang mga gwardya. Gayunpaman, iginiit ni Sabrina na hindi ganoon kadali dahil pati ang kanilang pamilya ay nakamonitor sa mga ito. Ang kanilang maliit na pagkakamali ay maaaring ipagsapalaran ang buhay ng kanilang mga mahal sa buhay. Dahil sa nararamdamang emosyon, nagsimulang umiyak si Sabrina nang maisip kung paano niya sinukuan ang kanyang anak, para ipaampun, at sa mga sandaling iyon ay sinusubaybayan din ito. Sa sumunod na eksena, naatasan si Cody na labanan ng isang preso na nagngangalang Marisa. Ang iba sa mga kababaihan ay nanunood ng labanan mula sa isang maliit na screen ng telebisyon sa kanilang selda. Samantala, nagtagumpay si Cody na talunin ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng pagsakal dito. Pagkatapos, napilitan si Sabrina na labanan ang magkasunod na death matches sa 2 babaeng nagngangalang Gloria at Alex, ngunit nagawa pa rin niyang manalo sa 2 babae. Kahit na siya ay pagod na at bumagsak sa lupa, maya-maya ay pumasok ang mga gwardya sa fighting arena at binuhat siya. Samantala, ang lahat ay nanunood ng laban habang nakastream ito sa mga mayayamang tao sa pamamagitan ng isang malaking telebisyon. Sa mga sandaling iyon, si Teresa at Rachel ang kinuha para sa susunod na laban. Sa pagsisimula ng laban, pareho silang nagsimulang nagpakawala ng mga suntok sa isa't isa. Ngunit kalaunan ay nagtagumpay si Teresa. Bago mawalan ng buhay si Rachel, umiiyak ang boses nito at humiling kay Teresa na sabihin sa kanyang asawa na mahal niya ito. Tumango si Teresa at pagkatapos ay sinakal si Rachel hanggang sa mamatay. Sa sumunod na laban, 2 babae na sina Anne at Brenda ang inutusang lumabas ng kanilang selda. Sumunod si Anne, ngunit nagkaroon ng nervous breakdown si Brenda at tumangging lumaban. Nang hindi sila maipadala ng mga gwardya, ipinaalam ni Kurtz kay Elizabeth ang pangyayari at pagkatapos ay pumasok ito sa kwarto upang ayusin ang sitwasyon. Sa paglapit nito kay Brenda, ipinaalala nito na ang tanging paraan upang mailigtas ang kanyang ina ay sa pamamagitan ng pakikiisa niya at pagsang-ayon sa laban. Galit na nakatikim si Elizabeth ng headbutt kay Brenda na naging sanhi ng pagdugo ng kanyang ilong. Sa galit ni Elizabeth, binaril niya si Brenda dahilan upang ito ay tuluyang mamatay. Pagkatapos ay inutusan ng mga gwardya na humanap na ng kapalit dito. Sa kabilang banda, nagising si Sabrina at natagpuan ang kanyang sarili na nakahiga habang nakatali ang kanyang mga paa at kamay. Ilang sandali lang nagawa niyang palayain ang sarili, ngunit bago siya tumungo sa isa pang mesa na puno ng mga kutsilyo, nakita na siya ng isang gwardya. Pagbalik sa kanyang selda, sinubukan ni Sabrina na tawagan ang kanyang mga kasamahan na sina Teresa at Cody, ngunit wala siyang natanggap na sagot sa mga ito. Sa kasamaang palad, nalaman niya na ang dalawa ay pinaglaban sa isa't isa. Samantala, sa fighting chamber, parehong hindi gustong makipaglaban ni Cody at Teresa. Iniisip ni Teresa kung ano ang mangyayari kung tatanggi na lang silang lumaban. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Cody na ang pagsuway ay magreresulta sa pagkamatay nilang dalawa pati na rin ang kanilang mga mahal sa buhay. Pagkatapos ay nagtanong si Teresa tungkol sa ina ni Cody. Sa halip na sumagot, nag-aalangan itong suntukin siya. Sa kabila nito, hindi gumanti si Teresa at sa halip ay nagpatuloy ito na ikwento ang tungkol sa kanyang asawa, na may sakit ito at nasa intensive care unit. Sinabi din ni Teresa na gusto niyang makasama ang kanyang asawa kaya mas makabubuti kung mawala na din siya. Alam niya kung gaano kalaki ang pangangailangan ng ina ni Cody sa kanya, kaya mas pinili ni Teresa na magpaubaya at hayaan si Cody na manalo sa kanilang laban. Nagkunwari silang nag-aaway, kung saan inilagay ni Teresa ang kamay ni Cody sa kanyang leeg,
at itinuro dito na diinan pa ang sakal, pagkatapos ay sadyang bumagsak siya sa sahig, na nagpapahintulot kay Cody na sakalin siya hanggang sa mamatay. Nang matapos ang laban, umalis si Cody sa katawan ni Teresa at humagulgol ng iyak. Sa kasamaang palad, hindi siya agad inilabas sa chamber dahil may kakalabanin pa siyang isa, ito ay si Phoebe. Agad namang pinapunta si Phoebe sa fighting chamber para harapin si Cody. Habang papunta sa chamber, dumaan siya sa selda ni Sabrina, at inasar-asar ito, sinabing papatayin nito ang kanyang kaibigan. Binalaan siya ni Sabrina na layuan si Cody, ngunit hindi ito pinansin ni Phoebe, sa halip ay nagpatuloy ito sa pang-aasar at tumatawang umalis. Sa pagpasok sa fighting chamber, ipinagpatuloy ni Phoebe ang kanyang panunuya. Sinabi nito ang mga nakakagalit na komento tungkol sa ama ni Cody, dahilan upang matrigger ng trauma ang isa. Nagalit ito kay Phoebe, at nagsimula itong lumaban sa pamamagitan ng isang suntok. Gayunpaman, si Phoebe ay madaling nakahanap ng tiyempo upang masaktan si Cody. Binugbog niya ito ng todo, at sa huli ay napabagsak niya ito sa pamamagitan ng walang awang pag-untog ng ulo sa dingding. Pagkatapos ng laban, iginiit ni Phoebe ang kanyang pagnanais na harapin si Sabrina. O teka kaibigan, nasa exciting part na tayo. Baka naman pwedeng palike naman ng video ito. At kung bago ka naman sa ating channel, ay pasubscribe na rin. Enjoy watching, maraming salamat. Samantala, sa kanyang selda, ipinahayag din ni Sabrina ang kanyang nais na harapin si Phoebe, kaya't kinausap nito si Kurtz upang payagan siyang gawin ito. Bilang tugon, mayabang na sinabi ni Kurtz na lumaban siya hanggat gusto niya dahil anuman ang mangyari, papatayin pa rin nila ang kanyang anak na babae. Kasunod nito, bumalik sa control room si Kurtz at binuksan ang cell door ni Sabrina, pagkatapos ay mabilis na tinakbo nito ang fighting chamber kung saan naghihintay si Phoebe sa kanya. Agad siyang nagbigay ng isang agresibong pag-atake kay Phoebe, lalo siyang nag-alab sa galit ng makaharap ito. Nagbigay si Sabrina ng ilang malalakas na suntok na nagpabagsak kay Phoebe, ngunit nagpatuloy pa rin ito sa pagtawa, lalo lamang nagalit si Sabrina, na nagdulot sa kanya upang maglabas ng mas malalakas na suntok at sipa, at sa huli ay napatay niya ito. Pagkatapos ng laban, kinuha ang katawan ni Phoebe, ngunit inutusan si Sabrina na manatili sa labanan dahil kailangan pa niyang labanan ang isa pa, isang bagong babae na nagngangalang Isabel Thomas. Sa ibang eksena, makikita si Joseph na nag-a-announce sa karamihan. Ayon dito, ito ang unang pagkakataon na magaganap ang huling laban sa isang bagong recruit. Sinabi pa niya na si Isabel ay isang dating collegiate athlete na nakakuha ng full scholarship, nagpapatakbo ito ng gym na pagmamay-ari nila ng kanyang asawa at nagsasanay din ng Brazilian Jiu-Jitsu. Inanunsyo ni Joseph na ang makakaligtas sa laban na ito ay idedeklarang Ultimate Champion. Hindi nagtagal, nasa loob na ng fighting chamber si Isabel. Tinanong ito ni Sabrina kung alam niya ba ang dahilan bakit dinala siya dito. Sumagot si Isabel ng hindi, na nagudyok kay Sabrina na ipaliwanag ang mga mangyayari kung sakaling manalo o matalo sila sa laban. Na pati ang kanilang mga pamilya ay mamamatay sakaling matalo ang isa man sa kanila. Gaya ng inaasahan, hindi naniwala si Isabel sa mga sinabi niya, kaya sinimulan ni Sabrina ang pakikipaglaban sa isang suntok. Bilang pagganti, inihagis siya ni Isabel sa lupa at nagawang madaig dahil sa kasanayan nito sa pakikipaglaban. Sa isang iglap, mabilis na nasa call ni Isabel si Sabrina gamit ang kanyang braso, pagkatapos ay narinig niyang sinabi ni Sabrina na ituloy nito ang kanyang ginagawa, kaya't pinaikot ni Isabel ang leeg ni Sabrina, na naging sanhi ng pagbagsak nito sa lupa. Natapos ang laban, at idineklarang si Isabel ang panalo. Binuhat ng mga gwardya ang katawan ni Sabrina at dinala sa morgue. Makalipas ang ilang sandali, pumasok sina Joseph at Elizabeth sa pasilidad para salubungin si Isabel. Bago yun, pinasalamatan nila si Kurtz para sa kanyang serbisyo at inimbitahan itong pumunta sa labas ng pasilidad upang magdiwang kasama ang mga mayayaman. Sa loob ng morgue chamber, uumpisahan na sanang ayusin ng isang staff ang bangkay ni Sabrina. Nang hindi nito inaasahang buhay pa pala ito, mabilis siyang sinaksak nito ng kutsilyo. Dito ay malalaman na finake ni Sabrina ang kanyang kamatayan, at determinado itong tumakas ng pasilidad. Ilang sandali pa, pumasok muli ang isa pang staff sa morgue room at mabilis na sinaksak ni Sabrina ang kanyang lalamunan. Pagkatapos ay maingat siyang lumabas ng silid at nagsimulang patayin ng mga gwardya ng sunod-sunod.
Sa huli ay pumasok siya sa silid kung saan kinakausap nina Joseph at Elizabeth si Isabel. Walang pag-aaksaya ng oras, sinalakay ni Sabrina ang mag-asawa at pagkatapos ay sinubukang palayain si Isabel. Sa gitna ng kaguluhan, kinuha ni Elizabeth ang isang pamalo at hinampas si Isabel, na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Bilang pagganti, hinarap ni Sabrina si Elizabeth at hinagis ito palabas ng bintana, na naging sanhi ng pagkamatay nito. Sa galit ni Joseph, agad na hinawakan nito si Sabrina sa kanyang leeg at sinakal siya ng matindi. Gayunpaman, nakakuha si Sabrina ng isang stick mula sa sahig at sinaksak ito sa leeg ni Joseph, dahilan upang ito ay mamatay. Samantala, nasa party si Kurtz nang may mapansin siyang nakakabagabag na sitwasyon, nag-udyok ito sa kanya na bumalik sa pasilidad, at dito ay nakasalubong niya si Sabrina sa elevator. Bago pa niya mailabas ang kanyang baril, hinampas na siya ni Sabrina ng isang matigas na bagay na may kutsilyo sa dulo, dahilan upang ito ay mawalan agad ng buhay. Kasunod nito, lumabas siya sa party hall, at iniwang nakatulala ang mga mayayamang negosyante. Siya ay nagpatuloy patungo sa main gate at sa wakas ay nakalabas sa lugar na iyon habang sinasalubong siya ng sikat ng araw. Mula doon, mabilis siyang tumakbo sa isang tulay na kahoy patungo sa kanyang kalayaan, ngunit, sa kasamaang palad, ang kanyang pagtakas ay natigil nang barilin siya mula sa likuran ng isang gwardya, na walang iba kundi si Adam, ang lalaking kadate ni Jamie. Siya ang nagsisilbing recruiter ng mga babae at dinadala niya ito sa pasilidad. Nagtapos ang eksena sa pagkakaroon ni Sabrina ng pangitain sa kanyang anak na babae, bago siya mawalan ng buhay dahil sa kanyang mga natamong sugat sa katawan. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.